Hannah's point of view. Miss Montes, make a 10 copy of these papers. I need it by 3 p.m. Utos ni Sir Lucas. Yes, sir. Sabi ko't kinuha ang mga papel na kailangang ipa-photocopy. Inilagay ko lahat ng papeles sa aking braso at umalis na sa kanyang opisina. Hindi ko na pinansin si Sir Lucas na nakatitig sa akin. Sanay na naman ako sa ugali niyang yan. Yun bang uutusan niya lang ako at basta nalang tatawag sa akin para lang may maiutos. Sa 3 taon kong pagtatrabaho kay Sir Lucas, ay sanay na talaga ako sa kanyang ugali. Malamig ang boss ko at hindi pala salita. Swertihan na lang kung magsalita ito ng mahaba. Minsan nga'y napapaisip ako kung hindi ba napapanis ang laway nito. Pero kahit na ganun si Sir Lucas, ay marami pa ring babae ang nahuhumaling sa kanya. Ang daming babae ang pumupunta dito sa opisina para lang makita si Sir Lucas. Yung iba nga ay sinasabi na buntis sila at si Sir ang ama. Wala namang imik si Sir patungkol doon. Alam ko rin naman na playboy si Sir. Palagi ko rin kasi itong nakikita na may kahalikang babae. Kaya hindi malabo na magkaroon to ng anak nang hindi niya namamalayan. Hana, nandiyan ba si Lucas? Maarting saad ang bagong dating na si Ma'am Mitch. Si Ma'am Mitch ay ang bagong kalandian ni Sir. Panigurado naman na hindi rin magtatagal ang babaeng to. Siguro ay 1 linggo na ang pinakamatagal na kalandian ni Sir. Mayayaman nga naman. Kung sino-sino na lang nilalandi. Nakapagtataka tuloy dahil hindi nahahawa si Sir ng HIV. Nandyan na po ma'am, pero marami po kasi siyang ginagawa ngayon, kaya hindi ko alam kung mahaharap ka niya. Magalang kong sabi. What the heck? I'm his girlfriend, kaya malamang bibigyan niya ako ng oras. Boba ka ba? Galit na sigaw ni Ma'am Mitch. Ay ma'am, hindi naman po sa ganun. Baka po kasi magalit si Sir kapag nagpapasok ako ng bisita sa opisina niya. May deadline po kasi kaming hinahabol ngayon. Pangangatwiran ko. Watch me, bitch! Hindi ako paalisin ni Lucas sa kanyang opisina because I am his girlfriend, sabi ni Ma'am Mitch. Sinubukan ko siyang pigilan ngunit tuluyan na siyang nakapasok sa loob ng opisina ni Sir Lucas. Nakagat ko ang aking kuko dahil paniguradong mamaya lang ay lalabas na ulit si Ma'am Mitch at ako naman ngayon ang pagagalitan ni Sir Lucas. At hindi nga ako nagkamali dahil ilang minuto lang ay nakarinig na ako ng sigawan at agad nang lumabas ng opisina si Ma'am Mitch. Umiiyak siya kaya agad ko siyang nilapitan. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nag-aalala kong tanong. This is all your fault. Sana pinigilan mo ako kanina para hindi nagalit sa akin si Lucas. Sigaw ni Ma'am Mitch. Napanganga ako dahil sa kanyang sinabi. Kulang na nga lang ay iharang kong mismong katawan ko kanina sa harapan ng pinto para lang pigilan siya. Magsasalita na sana ako ngunit nagulat ako nang bigla niya akong itulak. Tumama ang aking noo sa kanto ng lamesa kaya agad yung dumugo. Dali-dali namang lumabas si Ma'am Mitch matapos niya akong itulak. Miss Montes! Sigaw ni Sir Lucas mula sa loob. Hindi ko na naayos ang aking sarili dahil basta na lang akong pumasok sa loob ng kanyang opisina. Tinakpan ko na lang ng aking kamay ang aking noo para hindi na tumulo ang dugo. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag kang magpapapasok ng kahit na sino sa loob ng opisina ko ngayon? Bakit narito si Mitch kanina? Galit na tanong ni Sir Lucas. Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po siya napigilan eh. Pagdadahilan ko. Inangat ni Sir Lucas ang kanyang ulot nakita ang aking itsura. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang dugo ko sa noo. What the hell happened to your forehead? Tanong niya. Nauntog lang ako, sir. Nadulas po kasi ako kanina. Sagot ko't umiwas ng tingin. Sa tingin mo ba paniniwalaan ko yung katiwiran mo, Miss Montes? Kilala na kita kaya't hindi mo na kailangang pagtakpan ang ginawa ni Mitch sa'yo. Sabi niya. O alam mo naman pala bakit tinatanong mo pa? Bulong ko habang nakayuko. May sinasabi ka ba, Miss Montes? Tanong niya. Wala po, sir. Kung may ipag-utos pa po kayo kako. Nakangiti kong tanong. Tumayo si Sir Lucas at unti-unting lumapit sa akin. Humakbang ako patalikod ngunit patuloy pa rin siya sa paglapit. Sir, ano pong ginagawa niyo? Nauutal kong tanong. Come on, let's get you to bed.
Baka mahimatay ka pa. Kawawa naman ang sekretarya ko. Nakangisi niyang sagot. Magsasalita pa sana ako ngunit nagulat ako nang bigla niya akong buhatin. Agad akong napakapit sa kanyang polo dahil natatakot ako na baka mahulog ako. Sir, hindi niyo naman po kailangan gawin to. Kaya ko naman pong magtrabaho at saka hindi naman po ako nahihilo. Kaya ko pa pong mag-encode. Sabi ko habang alanganing nakangiti. Shut up, Hana. Magpahinga ka na lang dahil baka bawasan ko pang sahod mo. Pananakot niya kaya't agad kong naitikom ang aking bibig. Naglakad si Sir hanggang sa makarating kami sa kwarto na nasa loob ng kanyang opisina. Kung minsan kasi hindi na siya umuuwi kaya meron din siyang gamit dito. Stay still. Kukuha lang ako ng bimpo. Sabi ni Sir Lucas nang maihiga ako sa kama. Sir, wag na po. Pagpigil ko sa kanya at tumayo. I said stay still. Bilin niya. Napakamot na lang ako ng aking ilong bago muling humiga. Pumunta naman siya sa CR at ilang sandali pa'y lumabas na siya. May hawak siyang bimpo na basa. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang pinunasan ng aking noo. Nakatitig lang ako kay Sir Lucas habang ginagawa niya yon. Ito ang unang beses na tinulungan ako ni Sir Lucas. Kaya't nakapagtataka. Sa pagkakaalam ko kasi ay wala siyang pakialam sa kanyang mga empleyado. Kaya imposible itong ginagawa niya sa akin. Lucas' point of view. Seryoso ko habang pinupunasan ng dugo mula sa noon ni Hana. Maging siya'y seryoso lang din na nakatingin sa akin. Malakas ang kabog ng aking dibdib, ngunit hindi ko yun pinapansin. Masyado akong focus sa ginagawa ko. Maraming salamat po, sir. Sabi ni Hana. Matulog ka na lang muna dito. Ako nang gagawa ng inuutos ko sa'yo kanina. Wika ko. Hindi na po kailangan, sir. Kaya ko naman po eh. Pagpigil niya sa akin. Who's the boss here? Masungit kong tanong. Ikaw po. Sagot niya. Exactly. Kaya sumunod ka sa lahat ng utos ko sa'yo. Sabi ko. Sumimangot siya kaya't pilit kong pinipigilan ang aking sarili na wag siyang halikan. Masyado niya na talagang naaapektuhan ang pagkatao ko pero hindi ko rin naman siya matanggal sa trabaho dahil paniguradong hahanap-hanapin ko siya. O sige na nga po, sir. Thank you po ulit. Anya kaya't lihim akong napangiti. Iniwan ko na siya sa loob ng kwarto at dumiretso ako sa aking opisina. Marami pang dapat na gawin kaya't hindi ako pwedeng madistract kay Hana. Ilang oras ang lumipas at patuloy pa rin ako sa pagbabasa ng mga dokumento. Kailangan ko na rin kasing pirmahan ng mga ito. Finally! Sigaw ko nang matapos ang huling dokumento. Tinignan kong relo sa aking pusuhan. At doon ay nakita kong mag-aalas 5 na. Tatayo na sana ako para puntahan si Hana ngunit biglang bumukas ang pinto at pumasok mula roon si Vito. What are you doing here? Masungit kong tanong. Grabe ka naman sa akin, Lucas. Wala man lang bang hi or hello? Ang cold mo talaga, pare. Sabihin mo nga sa akin, pinagli ka ba sa refrigerator? Tanong ni Vito. Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na lang sa opisina ko. Dahil ginugulo mo lang ang araw ko. Sabi ko. Naku, sinungaling mo talagang lalaki ka. Anya. What the heck? Sigaw ko. Panigurado naman na gusto mo lang suluhin yung sekretarya mong maganda. Asa na nga pala siya? Himalat hindi ko siya nakita sa labas kanina. Pinauwi mo na ba kagad? Sayang naman hindi ko man lang siya nakita. Hays, siya pa man din yung pinunta ko rito. Sabi niya. Gusto mo bang magkaroon ng black eye sa mukha mo, Vito? Galit kong tanong. Wow, easy there, buddy. Tinatanong ko lang naman kung nasan ang sekretary mo. Eto naman masyadong nagpapahalata. Delikado ka na, pare. Anya. Umalis ka na nga, Vito. Naiirita ako sa pagmumukha mo. Masungit kong sabi. Naiirita ka sa pagmumukha ko, pero kapag kay Hana, hindi. Naku, alam ko na yan, Lucas. Dumaan na rin naman ako sa ganyan. Anya, aalis ka ba ng maayos ang muka o aalis kang may sapak mula sa akin? Tanong ko. Eto na nga aalis na ako. Babalik na lang ulit ako rito bukas kapag malamig na ang ulo mo. Para na rin makita ko si Hana. Anya, binato ko siya ng ballpen pero mabilis siyang nakaalis sa loob ng opisina ko. Alam ko naman na maganda si Hana at iyon ang isa sa mga kinaiinisan ko.
Gusto ko siyang ipagdamot sa iba pero hindi ko naman yun pwedeng gawin dahil hindi naman siya sa akin. Sir? Napalingon ako sa nagsalita at doon ko nakita si Hana. Halatang bagong gising lang siya dahil sa magulo niyang buhok. "You're awake," sabi ko. Ay, pasensya na sir ha. Sorry po. Hindi ko po namalayan ng oras eh. 5:00 na po pala. Hindi ko tuloy nagawang mga trabaho ko. Anya, it's okay Miss Montes. Mabuti na rin yung nakapagpahinga ka. Huwag mong masyadong pagurin ng sarili mo dahil baka magkasakit ka. Sabi ko. Kita kong pamumula ng kanyang pisngi kaya't lihim akong napangiti. Mukhang may epekto rin pala ako sa kanya. Opo sir, thank you po. Saad niya. Tapos na ang working hours, kaya't pwede ka na umuwi. Don't worry, hindi ko naman ikakalta sa sahod mong ginawa mong pagtulog ngayon. Get some rest, sabi ko. Thank you so much po sir. Pwede na po ba akong umuwi? May kailangan pa kasi akong puntahan. Sabi niya. Yes you may, pagpayag ko. Ngumiti siya sa akin at bahagyang yumuko bago umalis. Pinagmasdan ko lang siyang lumabas ng opisina ko. Gusto ko sana siyang ihatid pero baka matakot siya sa akin. Sa ilang taon niyang pagtatrabaho sa akin, ay baka magulat siya sa gagawin kong yun. Actually, matagal ko nang gusto si Hana pero hindi pwede dahil masyado siyang bata para sa akin. I am 32 while she's 25. Fresh graduate lang siya nung tinanggap ko rito sa kumpanya ko. Kaya nga pinipilit kong ibaling sa ibang babae ang nararamdaman ko. Kung sino-sino ang mga babaeng nalilink sa akin. At gusto ko na talagang kalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi ko magawa. Sa tuwing sinusubukan ko ay mukha niyang pumapasok sa isip ko. Aaminin kong nakikipaglaro ako sa apoy sa ibang babae para lang malimutan siya. Pero siya pa rin talaga ang hanap ng puso ko. Masyado niya na akong binibihag at hindi ko alam kung makakaahon pa ba ako sa pagkakahulog ko sa kanya. Napailing na lang ako sa aking mga iniisip bago tumayo't nagpa siyang umuwi. Wala naman akong kasama sa bahay kaya't nag-order na lang ako ng pagkain ko. Pagkatapos kong kumain ay agad na akong natulog. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Hindi na ako kumain ng breakfast dahil hindi naman ako sanay. Pagkarating ko sa opisina ay naroroon na rin si Hana. Inayos niya mga dokumento sa lamesa ko. "Good morning, Miss Montes." Bati ko. "Sir, nariyan na po pala kayo." Anya. Kumunot ang aking noo nang mapagmasdan ng kanyang itsura. Halata kasi napuyat siya base sa dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa pagkakaalam ko ay maaga ko naman siyang pinauwi kahapon. Kaya paniguradong makakapagpahinga pa siya. At natulog lang din siya sa kwarto ko kahapon. "Bakit ganyan ang itsura mo, Miss Montes? Puyat ka ba?" Nagtataka kong tanong. Hana's point of view. Bigla akong kinabahan dahil sa naging tanong ni Sir Lucas. Opo sir, nanood po kasi ako ng movie kagabi kaya po napuyat ako. Sagot ko. Ayaw ko mang magsinungaling ay nagawa ko na. Bakit ba kasi nakalimutan kong takpan ang dark circle sa ilalim ng mata ko? Napansin tuloy kagad ni sir. "I told you to get some rest, right? But you didn't." Pagalit niyang saad. "Sorry po sir," sabi ko't yumuko. Napakagat ako ng aking labi dahil halata sa boses niya ang galit. Pero hindi ko naman alam kung anong ikinagagalit niya. Normal lang naman sa mga tao ang magpuyat. "Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo." Utos niya. "Opo sir," sabi ko. Muli akong yumuko at lumabas ng kanyang opisina. Sinimulan ko na ang trabaho ko hanggang sa hindi ko na malaya ng oras. Tanghali na pala pero hindi pa rin lumalabas si Sir Lucas ha. Sabi ko sa aking sarili. Nagkibit-balikat ako bago kinuha ang 2 lunchbox. Pinagbaon ko kasi ng lunch si Sir dahil gusto kong bumawi sa kabaitan ginawa niya sa akin kahapon. Nakaramdam din kasi ako ng hilo at mabuti na lang ay pinayagan niya akong magpahinga. "Sir, hindi pa po ba kayo kakain ng lunch?" Tanong ko nang makapasok sa kanyang opisina. "You can eat first, Miss Montes. Marami pa akong ginagawa." Sagot niya habang ang paningin ay nasa mga dokumento. "Sumabay ka na po sa akin, sir. Sayang naman po itong lunch na dala ko para sa inyo. Baka mapanis po ito eh." Sagot ko.
Umangat ang kanyang paningin at dumiretso yun sa lunchbox na dala ko. Ngumiti ako sa kanya at pumunta sa table. Inayos kong pagkain doon at sumenyas kay Sir Lucas. "Alika na po sir, masarap naman po akong magluto kaya wag po kayong mag-alala," sabi ko. Nakita ko na itinabi niya mga dokumento at tumayo. Ilang sandali pa'y nasa tabi ko na rin siya. Inabot ko sa kanya ang isang lunchbox na pink. Kaldereta ang ulam na iniluto ko. "Kain ka na po sir," nakangiti kong sabi. Seryoso naman niyang kinuha ang kutsara at sumandok ng ulam bago isinubo. Naghihintay ako ng kanyang reaksyon ngunit seryoso lamang ang kanyang mukha. "Sir, wala po ba kayong reaksyon? Hindi po ba kayo nasasarapan sa luto ko? Ang sabi pa man din sa akin ni Papa, ako raw ang pinakamasarap magluto sa buong mundo." Malungkot kong sabi. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin at sa unang pagkakataon ay nasilayan ko ang kanyang ngiti. Ngayon ko lang siya nakitang ngumiti. Dapat pala, noon ko pa siya dinalhan ng lunch para nakita ko ang ngiti niya. Mas lalo tuloy siyang naging gwapo. Ninanamnam ko pa kasi ang pagkain, Hana. "This tastes so good. Pwede ka rin palang maging chef eh," sabi ni Sir Lucas. "Nako, hindi po kaya ng pera sir. Kung may pagkakataon nga lang po ay talagang itutuloy ko ang pagiging chef. Kaso kapos sa pera eh," sabi ko. Nagpatuloy kami sa pagkain hanggang sa maubos na ang pagkain. Agad kong iniligpit ang pinagkainan namin. Iisang tumbler lang ang dala ko at hindi ko alam kung laway conscious ba si Sir Lucas. "Ay naku sir, wala po kasi akong nadalang tubig. Ikukuha ko na lang po kayo sa pantry," sabi ko. Akmang tatayo na sana ako ngunit nagulat ako nang biglang pigilan ni sir ang aking kamay. Kaya muli akong napaupo. Kinuha niya ang tumbler na nasa lamesa at uminom doon. Nakatitig lang ako sa kanya habang umiinom siya ng tubig sa tumbler ko. "Thanks for the food, Miss Montes. Bukas ulit ha." Ani at tumayo na. Mahina akong sinampal ang aking sarili upang mabalik sa katinuan. Dinala ko na rin ang mga lunchbox at lumabas sa kanyang opisina. Mabilis lang na lumipas ang buong maghapon at umuwi na rin ako nang matapos ang working hours. Pasado 6:00 at kailangan ko nang pumunta sa isa ko pang trabaho. Tama, hindi lang iisa ang trabaho ko dahil 2 yun. Ang isa ko pang trabaho ay pagiging stripper sa bar. Nakakahiya man itong trabaho kong ito pero wala akong magagawa dahil kailangan ko ng pera. "Naku, mabuti naman at narito ka na, Hana. Kanina ka pang hinihintay ng mga guest. Ikaw talagang star of the night kaya't magbihis ka na. Balita ko may VIP, kaya dun kita ilalagay. Igiling mo ng sobrang katawan mo ha, para maraming tip ang ibigay sa'yo," sabi ni Pamu nang makasalubong ko ito sa entrance. "Sandali lang po, Pamu. Mag-aayos lang po ako ng aking sarili," sabi ko. Pumasok na ako sa dressing room at isinuot ang costume ko. Naglagay na rin ako ng lipstick at makeup bago isinuot ang maskara na tumatakip sa aking mukha. Nang maayos na ang aking itsura, ay agad na akong lumabas. Marami kaagad ang bumati sa akin ngunit ni isa sa kanila hindi ko pinansin. Ang sabi sa akin ni Pamu ay may VIP daw kami, kaya't doon ako dapat magpunta. Hindi ko naman talaga gustong maging stripper. Labag to sa loob ko pero ano bang magagawa ko? Ito lang ang tanging paraan para mabayaran ko ang lahat ng utang ni Papa. Nalulung kasi sa sugal at drug si Papa eh. At nang pumanaw ito ay roon ko lang nalaman na malaki pala ang utang nito. Fresh graduate lang ako noon at halos katatanggap lang sa trabaho. Umabot kasi sa 5 milyon ang utang ni Papa na dapat kong bayaran at saluhin. Noong una, hirap ako sa trabaho ko sa kumpanya dahil hindi kasya ang sahod ko. Kailangan kong magbayad ng utang. At the same time, kailangan ko ring buhayin ng sarili ko. Hanggang sa nakilala ko si Pamu. Sinama niya ako rito. At kahit ayokong gawin ay kailangan para mabayaran ko na ang utang ni Papa. Naku, ang ganda talaga ng alaga ko kahit nakasuot ng maskara. Puri sa akin ni Pamu nang makita niya ako. Nariyan na po ba ang mga VIP, Pamu? Kinakabahan na po ako eh. Pag-amin ko. Matagal mo na itong ginagawa, Hana. Hindi ka pa ba sanay? Huwag kang mag-alala dahil mukha namang mababait ang nasa VIP room.
Balita ko pa nga ay nasa loob din ng isa sa pinakamayamang tao sa buong Pilipinas. Kaya gora na. Pagpapagaan ng loob sa akin ni Pamo. O sige po Pamo, papasok na po ako sa loob sabi ko. Lucas point of view. Lucas, magsaya ka naman. Minsan ka na nga lang naming makasama sa inuman, tahimik ka pa. Hindi ba napapakanis ang laway mo? Tanong ng kaibigan kong si Jared. Tss, hindi dapat ako narito, Jared. Nasa bahay dapat ako ngayon at nagpapahinga. Pero itong lecheng si Vito basta na lang akong dinala rito. Inis kong saad habang tinuturo si Vito. Tss, masyado na kasing boring ang social life mo. Kaya niyaya na kita rito. Maraming magagandang chika babes dito, Lucas. Baka makalimutan mo na si Hana. Lalo na yung tinatawag nilang si Star. Sobrang ganda raw ng katawan ng babaeng yun sabi ni Vito. Wala akong pakialam sa Star na yan, okay? Ang gusto ko umuwi na't magpahinga. Dahil marami pa akong trabahong gagawin bukas. Sabi ko. Bukas pa naman yun, Lucas Hayaan mo na muna yung trabaho na yun. Let's enjoy the night! Sigaw ni Jared. Napailing na lang ako sa kanilang sinabi bago kinuha ang isang baso na may lamang alak. Wala naman sana akong balak na mag-bar ngayon, pero masyadong makulit si Vito. Hinila niya ako sa bar na ito at hindi ko naman siya napigilan, kaya ito na ako ngayon. Ininom ko ang alak na nasa baso nang biglang tumunog ang malakas na sexy music. Pumasok ang isang babae na may maiksing suot at may maskara sa kanyang mukha. Hindi ko alam ngunit, biglang nabuhay ang katawan ko nang masilayan ko ang katawan ng babae. Hey guys! Mukhang nagkakasiyahan na kagad kayo Hindi nyo man lang ako hinintay? Sabi ng babae. Pamilyar sa akin ang boses niya pero hindi ko malaman kung saan ko yun narinig. Napatitig ako sa kanyang mapulang labi at para bang gusto ko na yung sunggaban ng halik. Mukhang nag-e-enjoy ka na agad, Lucas Hindi pa sumasayaw ang isang yan. Bulong sa akin ni Vito pero hindi ko na siya pinansin. Masyadong tutok ang atensyon ko sa babaeng nagsimula ng sumayaw. Pinanood ko lang siya habang umiinom at hindi ko rin alam kung nakailang baso na ako ng alak. Masyado kasi akong nag-e-enjoy na panoorin ng babaeng sumasayaw sa aming harapan. Wala na rin ang iba niyang suot at tanging brat panty na lang natira. Narinig ko pa ang hiyawan ni Jared at Vito kanina nang maghubad na ang babae. Gusto ko silang suntukin dahil sa ginawa nilang paghiyaw pero pinigilan ko ang aking sarili. Nakaramdam na ako ng hilo habang ang mga kasama ko naman ay bagsak na. Tinitigan ko ang babae. At doon ay nakita kong nakatitig din siya sa akin. Unti-unti siyang lumapit sa akin. At nang nasa harap ko na siya ay mabilis kong hinila ang kanyang bewang upang mapaupo sa aking kandungan. Mabilis kong sinunggaban ang kanyang labi at napaungol ako nang matikman yun. What's your name? Malambing kong tanong. Star? Sagot niya. Can you accompany me tonight, Star? Tanong ko. Tinutokso ko ang kanyang labi hanggang sa unti-unti na siyang tumango, kaya napangiti ako. Akala ko'y mahihirapan pa akong mapapayag siya pero hindi naman pala. Hindi ko alam kung saan na kami napunta. Basta ang alam ko ay nasa kwarto na kami at paulit-ulit ko na siyang inaangkin. Kinabukasan ay nagising akong masakit ang ulo. Sinubukan kong kapain si Star sa aking tabi ngunit wala na siya ron. Where the hell did she go? Tanong ko. Pinagmasdan ko ang dugo na nasa bedsheet. Palatandaan yun na ako ang nakauna sa kanya. Parang gusto ko tuloy magsisigaw sa tuwa. I mean, isa siyang stripper. Kaya hindi malabo na virgin pa siya kaya nakakagulat lang na akong nakauna sa kanya. Hintayin mo lang ako at hahanapin kita, Star. Inayos ko na ang aking sarili bago umuwi. Kailangan ko pa rin magtrabaho ngayon. Mabilis lang akong naligot pumasok na sa kumpanya. Bumungad sa aking opisina si Hana na hirap maglakad. Bigla kong nakagat ang aking labi. Himala dahil hindi ko naalala kagabi si Hana habang nakikipagtalik ako kay Star. Ito ang unang beses na nangyari sa akin yun. Posible kaya na napalitan kagad ni Star ang nararamdaman ko para kay Hana? Pero mabilis pa rin ang kabog ng dibdib ko habang pinagmamasdan ngayon si Hana. Good morning po, sir. Late po yata kayo ngayon. Nag-aalangan niyang tanong. Yeah, napasarap kasi ang tulog ko Sagot ko. What happened to you?
Bakit ganyan ka maglakad? Tanong ko. Wala lang po sir, natapilok lang ako. Sagot niya't umiwas ng tingin. Gusto ko pa sanang magtanong pero pinigilan ko ang aking sarili. Halata naman kasing nagsisinungaling lang siya sa akin. Gusto ko tuloy alamin kung bakit ganyan siya maglakad. Sa susunod mag-iingat ka. May dala ka bang flat shoes? Yun na munang suotin mo dahil baka lalong sumakit ang paa mo. Sabi ko. Meron po sir, iyon nga po ang isusuot ko mamaya eh. Inayos ko lang po itong mga dokumento na kailangan ng pirma nyo. Sagot niya. Okay, thank you. Sabi ko't naupo sa swivel chair. Yumuko siya't mabilis na umalis sa opisina. Muling pumasok sa aking isipan si Star. Gusto ko ulit siyang makita. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko para sa kanya. Kung init lang ba ng katawan o dahil alam ko sa sarili ko na gusto ko pa rin si Hana. Sana lang ay nasa bar ulit mamaya si Star. Hana's point of view. Napakamot ako sa aking noo nang muli na naman akong nagsinungaling kay Sir Lucas. Hindi naman kasi pwedeng sabihin ko sa kanya na ako ang babaeng nakatalik niya sa bar. Hindi ko gustong mangyari yun. Ang gagawin ko sana ay tulungan siya dahil sobrang lasing na siya. At ganun din ang kanyang mga kasama. Pero masyado akong nadala sa mga halik niya. Nagulat nga ako dahil naroroon siya kagabi. Sila pala ang VIP na tinutukoy ni Pamu. Ano na lang ang gagawin ko kapag nalaman niyang ako palang babaeng nakatalik niya? Baka mawalan pa ako ng trabaho. Hey, bitch! Nariyan ba si Lucas? Napalingon ako sa nagsalita at doon ko nakita si Ma'am Mitch. Akala ko'y sumuko na siya kay Sir matapos siyang sigawan ni Sir. Pero mukhang hindi madaling matinag ang isang to. Opo ma'am, sagot ko. Okay bitch, sagot niya at pumasok sa loob ng opisina. Baliw ba yung isang yun? Siya nga itong bitch eh. Mitch na bitch at mukhang witch. Bulungkot na tatawa. Umupo na lang ako sa aking lamesa at nag-ayos sa mga dokumento. Hana, pwede bang pakipirmahan to kay Sir Lucas? Kailangan na kasi talaga ng pirma niya rito eh. Sabi ng isang empleyado kaya't agad akong tumango. Kinuha kong dokumento sa kanya at pumasok sa loob ng opisina. Ngunit halos mabitawan kong hawak kong mga dokumento. Nang makita ko si Sir Lucas at Ma'am Mitch na naghahalikan. Nakaupo si Ma'am Mitch sa kandungan ni Sir Lucas. Gulo-gulo na ang buhok niya at wala na rin sa ayos ang kanyang polo. Damn! Hindi ka ba marunong kumatok? Galit na tanong ni Ma'am Mitch. I'm sorry po pero kailangan na po kasi ng pirma ni Sir Lucas sa dokumento na ito. Sorry ho talaga. Nakayuko kong sabi. Nakayuko ako hindi dahil sa nahihiya ako. Kung hindi dahil nasasaktan ako at anumang oras ay tutulo na ang luha ko. Inabot ko kay Sir Lucas sa mga dokumento at nang matapos niya yung pirmahan ay agad ko na yung kinuha at lumabas ng opisina. Pinunasan ko muna ang luha ko bago dumiretso sa table ko. Ayos ka lang ba Hana? Bakit parang umiiyak ka? Pinagalitan ka ba ni Sir Lucas? Ay naku pasensya ka na kung nakasuyo ako sa iyo ah. Takot kasi talaga ako kay Sir Lucas at hindi ko siya kayang harapin. Sabi niya. Hindi naman, napuwing lang ako kaya ganitong mata ko. Palusot ko. Halatang hindi siya naniniwala sa sinabi ko. Pero mabuti na lang at hindi na siya nagtanong pa. Nang maalis siya ay muling bumuhos ang aking mga luha. Ni hindi ko nga alam kung bakit ako nasasaktan dahil lang sa nakita ko kanina. Wala naman akong karapatan. Hana, ano ba? Bakit umiiyak ka? Hindi ka pa ba sanay na ganyan ang boss mo? Porke ba may nangyari na sa inyong dalawa kagabi, ay pahahalagahan ka na niya? Ni hindi ka nga niya kilala eh. Pagkausap ko sa aking sarili. Lumipas ang buong maghapon na hindi sila lumalabas ng opisina. Nauna na rin akong umuwi dahil nasasaktan pa rin ako sa nakita ko kanina. Imbis na magmukmok, ay pumunta na lang ako sa bar. Hindi iyon ang dapat kong unahin. Mas kailangan ko ng pera ngayon. Ay! Narito na pala ang star of the night. Himala't maaga ka ngayon, Hana. Tanong ni Pamu. Busy po kasi ang boss ko kaya't nauna na akong umuwi. Sagot ko. Hay nako, sa tono pa lang ng boses mo mukhang alam ko na agad. Hulog ka na riyan sa boss mo, no? Pangungulit ni Pamu. Po,
Hindi naman, Pamu. Sagot ko. Hindi mo na kailangang tumanggi sa akin, Hana. Masyadong halata sa mata mo. Nasasaktan ka na, ano? Pero mamaya ka na mag-emote. Kailangan mo nang magbihis dahil dumarami na naman ang mga parokyano natin. Anya. Tumango na lang ako at nagbihis. Konti na lang at hindi ko na kailangang sumayaw sa bar na ito. Malapit ko nang mabuo ang 5 milyon. Lumipas sa mga araw at pilit kong iniiwasan si Sir Lucas. Gusto kong ibalik ang dati kong trato sa kanya. Yun bang pure trabaho lang talaga? Kung minsan nga'y nakikita ko rin siya sa bar pero masyado akong magaling magtago. Kaya hindi niya ako nakikita. Ilang beses niya na rin kinausap si Pamu pero hindi pumapayag si Pamu. Nakiusap kasi ako kay Pamu na ayoko siyang makaharap. Hirap tuloy akong kumita ng pera sa bar ngayon. Hana, iniiwasan mo ba ako? Biglang tanong ni Sir Lucas matapos ang meeting. Po, hindi po sir. Bakit ko naman po yun gagawin? At saka wala naman pong dahilan para iwasan ko kayo, hindi ba? Inosente kong tanong. That's it. Wala namang dahilan para iwasan mo ko pero ramdam ko ang malaking pader sa pagitan nating dalawa. May nagawa ba akong mali? Bakit kailangan na ganituhin mo ko, Hana? Masyado mo nang ginugulong sistema ko at hindi yun tama. Sabi niya. Ewan ko po sa inyo, sir. Nababaliw na po yata kayo. Ganito naman po noon ang trato ko sa inyo, hindi ba? At hindi po ba kayo napapagod sa pagsasalita? Habang tumatagal nagiging madaldal na po kayo, sir. Sabi ko. Magsasalita pa sana siya ngunit agad na akong tumalikod. Ramdam ko ang pagsunod niya sa aking likod. Ngunit hindi ko na lang siya pinansin hanggang sa makarating kami sa opisina. Look, Hana, kung may nagawa man ako sa'yo, sorry, okay? Huwag mo na akong iwasan dahil hindi ako sanay na ganyan ka sa akin. Sabi ni Sir Lucas. Sir, wala naman po kayong dapat ipaghingi sa akin ng pasensya. Ganito po ako sa inyo noon at mananatiling ganitong pakikitungo ko sa inyo hanggang sa magretiro ako. Sabi ko. No! Hindi ka magre-resign sa akin. Hindi kita papayagan. Sigaw niya. Po, baliw ka na ba talaga, sir? Siyempre kailangan ko pong mag-resign dahil mag-aasawa po ako. Hindi naman po pwedeng habang buhay na lang akong narito sa opisina niyo at magtatrabaho. Sabi ko. Asawa lang bang hanap mo? I can be your husband. Basta wag mo lang akong iiwanan. Anya. Natahimik ako dahil sa kanyang sinabi. Hindi ko inaakala na sasabihin niya yun sa akin. Ganito na ba kadesperado si Sir Lucas? Lucas point of view. Seryoso akong nakatitig kay Hana habang siya naman ay nakanganga. Seryoso rin ako sa sinabi ko kanina. Ewan ko ba, gulong-gulo na rin ako sa sarili ko. Alam ko sa sarili ko na gusto ko si Hana pero pilit na pumapasok sa isip ko si Star. Ilang gabi na rin akong pabalik-balik sa bar para lang makita si Star pero masyado siyang magaling magtago. Kaya hindi ko siya mahuli. Kahit ang tinatawag nilang Pamu ay kinausap ko na rin pero ayaw nilang ilabas si Star. Dumagdag pa sa problema kong ginagawang pag-iwas sa akin ni Hana. Isa lang naiisip kong dahilan kung bakit niya ako iniiwasan. Nakita niyang nakikipaghalikan ako kay Mitch. Hindi ko naman gustong mangyari yun pero masyadong makulit si Mitch at pinipilit ako. Munti ko na nga siyang masampal nung nakita kami ni Hana na naghahalikan. Pinabayaan ko na lang din si Mitch na mag-stay sa opisina ko. Kahit na naiinis na ako sa kanya. Sir, kailangan ko na po bang tumawag sa mental? May sakit ka po ba? Tanong ni Hana at hinipo ang aking noo. Ngunit agad kong hinawakan ng kanyang kamay at hinila siyang palapit sa akin. I'm not crazy, Hana. Seryoso ko sa mga sinasabi ko. Saad ko. Paano naman po mga babae mo, sir? Hindi ba sila magagalit kapag nalaman nila na nagpakasal ka sa isang tulad kong low life? Mataray niyang tanong. Come on baby. Hindi naman silang magdidesisyon sa buhay ko. Magpapakasal ako kung kanino ko gustong magpakasal. Sagot ko. Hindi po biro ang isang kasal, sir. Dapat nagmamahalan ng 2 tao bago magpakasal. At hindi naman kita mahal. Sabi niya at biglang tumalikod sa akin. Pakiramdam ko ay may kutsilyo na biglang bumaon sa aking dibdib nang sabihin yun ni Hana. Hindi niya man lang ba talaga ako crush? Gwapo naman ako at mayaman.
Wala na siyang hahanapin pang iba dahil nasa akin ang lahat. Bumalik ka na sa opisina mo, sir. Marami ka pang dapat na gawin. Mga importanteng bagay yon kaya dapat ay tigilan na natin ang usaping to. Dahil wala ka namang mapapala sa akin. Anya. Napaasik ako at tumalikod sa kanya. Dumiretso na lang ako sa opisina ko at kahit anong pilit kong basahin ng mga dokumento, ay hindi ko yun maintindihan. Ito ang unang beses na may babaeng tumanggi sa akin. Ganito palang feeling ng ma-reject. Lumipas ang buong maghapon na bad trip ako sa trabaho. Nang mag-aalas 5 na ay lumabas ako sa opisina. Hindi ko na pinansin si Hana dahil bad trip ako. Dumiretso ako sa bar kung saan ko nakilala si Star. Uminom ako ng uminom. Inabangan ko kung sasayaw ba si Star pero hindi talaga siya nagpakita. Ilang babae na rin ang nag-alok sa akin pero ni isa sa kanila, hindi ko pinansin. Lasing ka na. Umuwi ka na. Napataas ako ng tingin at nanlaki ang aking mga mata nang makita si Star. Ilang beses kong kinusot ang aking mga mata para makasigurado na siya talaga ang nasa harap ko. At siya nga yun. Nasa harapan ko ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Pati ba naman ikaw iniiwasan ako? Bakit ba iniiwasan niyo ako? Tanong ko. Umupo siya sa aking tabi at uminom na rin ng alak. Tulad nung una ko siyang nakita, ay may suot pa rin siyang maskara. Gusto kong makita ang totoo niyang mukha. Para kasing pamilya sa akin ang features niya. Baka kasi sira ulo ka kaya iniiwasan ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. Sabi niya. I'm not sira ulo. Sabi ko't hinawakan ng kanyang baba. Iniharap ko yun sa akin. Titigan mo ko, Star. Mukha ba kong sira ulo? Guwapo pa, pwede pa. Hindi. Sira ulo ka talaga. Sagot niya kaya't napatawa na lamang ako. You know what? Gusto kitang makilala. Alam mo bang ilang gabi mo na akong binabaliw? Tanong ko. Malay ko sa'yo. Hindi ko naman siguro kasalanan kung tuluyan kang mabaliw, di ba? Tanong niya. No, this is all your fault. Tahimik na sana ang buhay ko pero nang dahil sa'yo nagulo. Litong-lito na ako sa nararamdaman ko. Pag-amin ko. Ewan ko sa'yo, lasing ka na. Umuwi ka na sa inyo. Sabi niya. Hindi pa ako lasing. Kita ko pa ngang maganda mong mukha oh. Sabi ko. At paano mo nasabing maganda ako? Tanong niya. Basta, alam ko lang. Huwag mo nang i-deny dahil halata naman. Sagot ko. Nag-inuman kaming dalawa ni Star at ng gabing yun ay may nangyari na naman sa aming dalawa. Tulad nung una, iniwan niya na naman akong mag-isa sa kama. Pakiramdam ko ay nagtataksil ako kay Hana dahil gusto ko siya pero nagagawa ko makipagtalik sa iba. Kinabukasan ay sa opisina mismo ako dumiretso. May mga damit naman doon kaya doon na lang ako maliligo. Nasa loob ako ng CR nang marinig ko ang boses ni Hana na tinatawag ako mula sa labas. Sir, narito na po ba kayo? Sigaw niya mula sa labas. Binalot ko muna ng tuwalya ang aking bewang bago lumabas sa CR. Hey! Bati ko sa kanya. Lumingon siya sa akin ngunit agad din namang tumalikod. Kaya napangisi ako. Humarap ka sa akin, Hana. Hindi naman kita kakainin. Maloko kung saad. Sir, ano ba? Hindi ka ba marunong magsuot ng damit? Tanong niya. Hindi. Pwede mo ba akong tulungang magsuot ng damit, Hana? Tanong ko. Tumigil ka nga po, sir. Magbihis ka na dahil hinihintay ka pa kanina pa ni Ma'am Mitch. Anya. Lalabas na sana siya sa kwarto ngunit mabilis ko siyang hinabol at niyakap mula sa likod. Pilit niyang kumakawala pero hindi ko siya binibitawan. Let's just stay like this. Bulong ko. Baka po makita tayo ni Ma'am Mitch. Anya. Makikita niya talaga tayo dahil may mata siya. Sabi ko. Piloso po ka rin ano? Tanong niya kaya't natawa na lang ako. Ilang minuto ko pa siyang niyakap. Gusto ko nga sana na gano'n na lang kami buong maghapon pero hindi pwede. Dahil marami pa kaming trabahong gagawin. Hana's point of view. Nahihirapan akong huminga habang nasa likod ko pa rin si Sir Lucas. Hindi naman mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Yun nga lang ay nararamdaman ko ang malaki niyang ahas sa likod ko. Yun ang pumasok sa perlas ko kagabi. Nauwi na naman sa pakikipagtalik ang inuman naming dalawa. Sir,
Namimihasa ka na. Baka kung anong isipin ni Mitch sa atin. Sabi ko. Fine. Anya. At nagulat ako nang bigla niyang halikan ang balikat ko. Sinamaan ko siya ng tingin pero tumawa lang siya sa akin. Lumabas na ako ng kwarto at naroroon pa rin si Mitch. Where is he? Why so tagal? Maarte niyang tanong. Hindi niya po yata narinig ang tawag ko dahil naliligo po siya kanina. Sagot ko at yumuko. Agad na rin akong umalis sa loob ng opisina dahil ayoko siyang makita. Naiirita ako sa pagmumukha niya. Dumiretso na lang ako sa table ko at nakita ko roon ng mga mangga. Bumili ako kaninang umaga ng mangga bago ako pumasok. Hindi ko alam pero bigla akong naglaway sa mangga. Hindi na rin lumabas sa opisina si Ma'am Mitch at si Sir Lucas. Pero wala akong pakialam. Wala ako sa mood para malungkot. Sumapit ang hapon at umuwi na rin ako. Sa bar na ako dumiretso dahil tinatamad akong umuwi. Hana, anong nangyari sa inyo kagabi ni Pogi? Kaagad na tanong ni Pamo nang makita niya ako. Wala naman po, Pamo. Nag-usap lang po kaming dalawa. Sagot ko't umiwas ng tingin. Ay sus, hindi mo naman kailangang magsinungaling pa sa akin. Halata naman na may nangyari sa inyong dalawa ni Pogi. Hindi ka na rin naman lugi sa kanya dahil halatang dax siya. Kung ako sa'yo, grab ko na yan. Baka mawala pa. Sabi ni Pamo. So ikaw si Star? Pakiramdam ko ay bigla akong nanlamig nang marinig ko ang boses ni Sir Lucas. Unti-unti akong lumingon sa kanya at doon ay nakita ko siyang seryosong nakatingin sa akin. Sir Lucas, bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw si Star? Galit niyang tanong. Pinagtitinginan na kami ng mga tao, kaya agad ko siyang hinila palabas ng bar. Sa likod ko siya dinala. Ano bang ginagawa mo rito? Tanong ko. Sagutin mo ang tanong ko, Hana. Ikaw ba si Star? Muli niyang tanong. Oo, ako nga si Star. Ano naman ngayon? Mataray kong tanong. The heck? Ba't hindi mo sinabi sa akin? Sigaw niya. Kailangan pa ba yun? Tanong ko. Of course. Halos mabaliw ako sa kakaisip kay Star at sa iyo. Tapos malalaman ko ngayon na iisa lang pala kayong dalawa. Gusto mo talagang baliwin ako, no? Sarkastiko niyang tanong. Teka nga muna, sir. Wala naman po sigurong mali kung ako si Star. Sabi ko. Mahal kita, Hana. Sigaw niya. Ano? Naguguluhan kong tanong. Unang kita ko palang sa'yo, alam ko na sa sarili ko na mahal kita. Pero pinipigilan kong sarili ko kasi malayo ang agwat ng edad nating dalawa. Baka hindi mo gusto yung mas matanda sa'yo kaya pilit kitang kinakalimutan. Pero hindi ko magawa. Sa loob ng 3 taon minahal kita hanggang sa makilala ko si Star. Naguguluhan ako sa nararamdaman ko kasi alam kong mahal kita. Pero merong epekto sa akin si Star. Ang tanga ko. Alam mo ba yun? Mahal kita pero nagagawa akong makipagtali kay Star. Pero hindi ko naman kasi inaakala na ikaw rin pala yun. Ngayon na nalaman ko ng totoo, hindi ka na mawawala sa akin. Hana o Star? Anya. Hindi ako makapagsalita dahil sa kanyang mga sinasabi. Hindi ko alam kung dapat ko ba yung paniwalaan. Hindi matanggap ng sistema ko na meron siyang gusto sa isang katulad ko. Sir, hindi ho ako mayaman at hindi rin ako sobrang ganda. Imposible naman yata yung sinasabi mo. At kung katawan ko lang ang habol mo ay maraming babae sa paligid mo na handang ialay ang sarili nila sa iyo. Sabi ko. Sana nga katawan mo lang ang habol ko, Hana. But it's not. Minahal kita kung sino't ano ka. Wala akong pakialam kung hindi ka mayaman at para sa akin, ikaw na ang pinakamagandang babae sa mundo. Puso kong pumili sa iyo, Hana. Kaya sana lang bigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko sa iyo. Sisiguraduhin ko na hindi ka magsisisi sa akin. Kung kinakailangang ligawan kita, gagawin ko. Wala na rin akong pakialam sa layo ng agwat ng edad nating dalawa. Dahil ang mas inaalala ko ngayon ay kung ano rin ba ang mararamdaman mo para sa akin. Handa akong maghintay hanggang sa maging handa ka na. Hanggang sa tanggapin mo na rin ako. Sagot niya. Lumipas sa mga linggo at tinutuo nga ni Sir Lucas ang sinabi niya sa akin. Talagang nililigawan niyang ako.
Napansin ko na rin na hindi na pumupunta rito si Ma'am Mitch. Ngunit ang mas inaalala ko ay ang nangyayari sa katawan ko. Madalas na kasi akong tulog at sobrang hilig ko pa sa mangga na hindi ko naman kinahihiligan noon. Kung minsan ay nahihilo na rin ako. Gusto na nga sana akong ipa-check up ni Sir Lucas pero ako lang ang may ayaw. May kutob na ako kung anong nararanasan ko ngayon at hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Natatakot ako. Baby, nagsusuka ka na naman. Sinabi ko naman kasi sa'yo na magpa-check up ka na dahil baka kung ano na yung nararamdaman mo. Sabi ni Sir Lucas. Wala lang to, baka may nakain lang ako na kung ano. Sagot ko. Siguro, tigilan mo na yung kakakain mo ng mangga. Baka iyon ang dahilan kung bakit ka nagsusuka. Anya. No! Huwag mong gagalawin ng mga mangga ko! Sigaw ko. Wow! Kalma lang, baby. Anya habang nakataas ang kamay. Nakakainis ka eh. Pangit ang mukha mo. Pagtataray ko. What? Baby, sa pagkakaalam ko ay araw-araw akong gwapo kaya't malabo yung sinasabi mo. Sabi niya. Hindi, pangit ka talaga. Pilit ko. Hinawi ko siya upang makadaan pero biglang sumakit ang ulo ko. Kaya't hinawakan ko yon. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Sir Lucas. Magsasalita na sana ako ngunit nilamon na ako ng dilim. Lucas' point of view. Hawak ko ang kamay ni Hana habang hinahalikan yun. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Bigla na lang kasi siyang hinimatay kanina kaya't dinala ko na siya dito sa ospital. Gising na, baby. Sabi ko habang paulit-ulit na hinahalikan ng kanyang kamay. Ilang sandali pa'y naramdaman ko na gumalaw ang kanyang daliri, kaya agad ko yung hinawakan. Iminulat ni Hana ang kanyang mata kaya't napahinga ako ng maluwag. Nasaan ako? Agad niyang tanong. Baby, narito ka sa ospital. Nawalan ka kasi ng malay kanina kaya't nag-alala ako tapos isinugod kita rito sa ospital. Ano ba kasi talagang nangyayari sa'yo? Tanong ko. Magsasalita na sana siya pero pumasok ang doktor. Kaya agad akong napatayo pero hawak ko pa rin ang kamay ni Hana. Dok, may sakit po bang asawa ko? Tanong ko. Muntik na akong mapasigaw nang maramdaman ko ang kuko ni Hana sa aking tagiliran. Kinurot niya lang naman ako at pakiramdam ko ay natanggal yata ang balat ko sa tagiliran. Natawa ang doktor dahil sa aming dalawa. Wala ka namang dapat na ipag-alala sa asawa mo, mister. Normal lang ang mga nararanasan niya dahil buntis siya. Congratulations! Pakiramdam ko ay biglang tumigil ang aking mundo dahil sa sinabi ng doktor. Hindi ako makapaniwala. Pwede po bang pakiulit ho, Dok? Baka po kasi nagkamali lang ako ng dinig. Sabi ko. Your wife is pregnant, sagot ng doktor. Natulala lang ako hanggang sa umalis na rin ang doktor. Naiwan lang kaming dalawa ni Hana. Maging siya'y tulala rin. Magiging daddy na ako. Bulong ko. Hinawakan ko sa kamay si Hana at hinalikan ang kanyang noo. Magiging daddy na ako, baby. May anak na tayo. Magiging mommy na ako? Tanong ni Hana. Yes, baby. Magiging mga magulang na tayo. Sagot ko at muling hinalikan ang kanyang noo. Wala nang makakasira ng mood ko ngayon. Sobrang saya ko. Parang gusto ko tuloy magpa-party. Ngayong magiging pamilya na tayo. Gusto kong Lucas na lang itatawag mo sa akin. At gusto ko rin na magsama na tayong dalawa. Bubuo tayo ng pamilya. Sabi ko. Natatakot ako. Paano kung hindi ako maging mabuting magulang sa baby natin? Paano kung pumalpak ako? Natatakot na tanong ni Hana. Shh! Dalawa tayo, okay? Haharapin natin to ng sabay. Dalawa tayong bumuo kay baby. Kaya dalawa rin tayong maghihirap. Okay? Pagpapagaan ko ng kanyang loob. Tumango siya sa akin at hindi ko na napigilan ang aking sarili. Hinalikan ko siya sa labi. I love you, Hana. Bulong ko. I love you too, Lucas. Bulong niya rin.
Pakiramdam ko ay biglang tinakasan ng kaluluwa dahil sa kanyang sinabi. Ito ang unang beses na sinabi niya yun sa akin. You love me? Paninigurado ko. Oo, sinasagot na kita. Anya, wala na yatang masasaya pa sa araw na ito. Best day ever! Whew! Sabi ko. Hindi na nagstay si Hana sa hospital at agad na rin kaming umuwi. Sa bahay niya kami umuwi dahil kinuha niya ang mga gamit niya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang dahilan kung bakit nagtatrabaho siya sa bar. Ayoko naman siyang pangunahan pero magmula ngayon ay pagbabawalan ko na siyang magtrabaho doon. Baby, ngayong magkakaanak na tayong dalawa, dapat mo nang tigilan ng pagtatrabaho sa bar. Bilin ko. Ha? Hindi pwede, Lucas. Kailangan ko pa rin magtrabaho. Pamimilit niya. Baby, hindi na nga pwede. Paano kung mapahama kayong dalawa ng anak natin? Ayoko rin na may iba pang lalaki ang nakakakita sa katawan mo. Hindi ako makakapayag sa ganun, baby. Please, pagbigyan mo na ako. Sabi ko. Pero, hindi ko pa nababayaran ng utang ni Papa. Baka makulong ako. Anya, utang? Anong utang? Tanong ko. Nalulong noon sa sugal si Papa bago siya namatay. Hindi ko alam na may utang pala siya at umabot yun ng 5 milyon. Hindi naman sapat ang kinikita ko sa kumpanya mo. Kaya pinasok ko ang ganong klase ng trabaho. Hindi ko naman to ginusto eh. Pero para mabayaran ko ang utang ni Papa, kinakailangan kong gawin. Sabi niya. Ilan na bang naipon mo? Tanong ko. 4 milyon. Sagot niya. Itabi mo na lang ang perang yan, baby. Ako na lang magbabayad ng utang ng papa mo. Sabi ko. Ha? Hindi naman yata pwede yan, Lucas. Utang yun ng ama ko kaya't nararapat lang na ako ang magbayad. Anya. Baby, makinig ka naman sa akin oh. Itabi mo na lang ang perang yan, okay? Kung may maisip kang negosyo, gamitin mo ang pera mo at tutulungan pa kita. Wala namang problema sa akin ng pera. Ang mas importante sa akin ay ang kaligtasan nyo ng anak natin. Masyadong delikado para sa iyo ang bar. Sabi ko. Talaga bang ayos lang sa iyo na ikaw ang magbabayad nun? Baka naman singilin mo ko. Sabi niya. Matagal ka ng bayad, baby. May interest pa nga ngayon oh. Maloko kong sabi kaya't sinamaan niya ako ng tingin. Puro ka talaga kalokohan, ano? Tanong niya. Joke lang naman, baby. Ano nga palang gusto mong kainin? Tanong ko. Gusto ko ng saging na pula. Sagot niya. Baby, walang saging na pula. Saging na brown lang. Gusto mo bang makita? Tanong ko. Kung pigain ko kaya yung saging na brown mo, no? Nakangiti niyang tanong. Joke lang, baby. Ito naman oh, maghahanap na ng saging na pula. Nanginginig pa. Sabi ko. Hinalikan ko muna siya sa noo bago lumabas. Safe naman sa bahay ko dahil maraming security guard sa labas ng gate ng village. Kaya kampante ako. Dumiretso na ako sa supermarket pero kahit na anong hanap ko ng saging na pula, ay wala akong makita. Alam ko na merong ganong klase ng saging dahil minsan ko nang nakita si Vito na kumakain ng saging na pula. Yun nga lang ay hindi ko alam kung saan nakakabili ng ganon. Hana's point of view. Ilang oras nang lumipas pero hanggang ngayon ay wala pa rin si Lucas. Nag-aalala na ako sa kanya pero nag-text naman siya sa akin. Sinabi niyang pauwi na raw siya. Nakangiti kong pinagmamasdan ng tiyan kong may maliit na umbok. Tama nga ang hinala ko na buntis ako. Mabuti na nga lang din at pananagutan ako ni Lucas. Akala ko ay mag-isa kong bubuhayin ang batang nasa sinapupunan ko. Pero hindi naman pala. Bakit kaya ang tagal ng ama mo, anak? Saan kaya siya nagpunta? Takang tanong ko. Ilang minuto pa akong naghintay nang bigla akong narinig ang sasakyan ni Lucas. Napangiti ako at tumayo. Inabangan ko siya sa harap ng pinto. Nang makita ko si Lucas, ay agad ko siyang niyakap. Hindi ko alam pero bigla akong namiss si Lucas. Wow, baby! Miss mo na ako kagad? Masayang tanong ni Lucas. Oo, ano, may nahanap ka bang saging?
Tanong kong pabalik. Yes baby, pumasok na tayo sa loob para makain mo na itong saging mo. Sagot niya. Ngumiti ako at hinalikan siya sa labi. Kita kong pagkagulat sa kanyang mukha pero agad din siyang napangiti. Reward mo yan, sabi ko. Kung ganito ba naman araw-araw talagang uunahin ko lahat ng utos mo para may reward ako. Anya, kaya't napailing na lang ako. Ilang araw ang lumipas at naging masaya naman ang pagsasama naming dalawa ni Lucas. Palaging ako ang inuuna niya sa lahat ng bagay at kapalit ay ang reward kiss niya. Itinigil ko na rin ang pagtatrabaho ko sa bar dahil na rin sa utos ni Lucas at binayaran niya na rin ang utang ng ama ko. Pero hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin ako sa kanya bilang sekretarya niya. Saka na lang daw ako tumigil kapag malaki ng tiyan ko. Alam na rin ng mga empleyado ang tungkol sa relasyon naming dalawa. Si Lucas kasi mismong nagsabi sa mga empleyado, kaya special treatment na talaga ako sa kumpanya. Pero hindi ko pa rin kinakalimutan ang trabaho ko bilang sekretarya ni Lucas. Lucas, bitawan mo nga ako. Kanina ka pa nakayakap sa akin. Ang dami na ring mga empleyadong nakakakita sa atin. Saway ko. Hayaan mo sila baby. Ako naman ang may-ari ng kumpanya na ito. Kaya wala silang magagawa sa kung ano ang gusto kong gawin sa'yo. Sagot ni Lucas. Abay, ang tigas mo rin talaga, no? Wala ka pang nagagawang trabaho kahit bitawan mo na ako. Sabi ko. Baby, mamaya na kasi. Nag-charge pa ako eh. Anya, anong charge? Mukha ba akong charger? Naiinis kong tanong. Tumawa si Lucas at hinalika ng aking batok. Sumimangot ako at tumayo na. Mabuti na lang at binitawan niya na rin ako. What do you want to eat? Mag-order na ako ng food natin mamaya. Anya, gusto ko ng sinigang na corned beef. Sagot ko. What? Baby, mayroon bang ganun? Tanong ni Lucas. Oo, sagot ko. Fine. Anya. Hinila niya ang aking bewang at hinalika ng aking tiyan. Maliit pa lang ang umbok ng aking tiyan pero ngayon pa lang ay punong-puno na siya ng pagmamahal. Malapit na nga pala yung anniversary ng kumpanya mo. Gusto mo bang tumulong ako para sa pagpe-prepare ng venue? Tanong ko. No need baby, kaya ko naman na. Pero sa mismong event, hindi ka pwedeng mawala ah. Anya. Oo naman. Gusto kitang makita na magsalita sa harap ng maraming tao, tulad ng dati mong ginagawa. Sabi ko. At may sorpresa rin ako sa'yo, kaya hindi ka talaga pwedeng mawala. Ha? Ano namang sorpresa yun? Sorpresa nga baby eh, kaya hindi mo na pwedeng malaman. Malalaman ko rin naman yun, kaya ngayon pa lang sabihin mo na sa akin. Huwag nang makulit baby. Tumawa si Lucas bago ako siniil ng halik. Lumipas sa mga araw at naging abala si Lucas. Naiintindihan ko naman yon dahil nga malapit na ang anniversary ng kumpanya niya. Kaya kailangan talaga na maging hands-on siya sa lahat ng bagay. Hanggang sa dumating na ang araw ng anniversary ng kumpanya. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan. Hindi naman nabago sa akin na dumalo ko sa mga event na tulad ng ganito. Ngunit ngayong araw ay kinakabahan talaga ako. Baby, bakit malamig ang kamay mo? Natatawang tanong ni Lucas. Huwag mo na nga akong tawanan. Nakita mo namang kinakabahan na nga ako tapos ganyan pang reaksyon mo sa akin. Saway ko. Nasa tabi mo naman ako, kaya hindi mo na kailangang mag-alala, okay? Tumango ako at kumapit sa kanyang braso. Tahimik lang ako sa kanyang gilid habang siya'y nakikipagkamay sa mga tao. Nagsimula ang event hanggang sa speech na ni Lucas. Mas lalo lang akong kinabahan. Good evening, bati ni Lucas. Magsasalita na sana si Lucas ngunit nagulat ang lahat nang biglang may ipinalabas sa monitor. Napatulala ako hanggang sa unti-unti nang bumuhos ang aking mga luha. Ako ang nasa monitor habang sumasayaw. Hindi ko alam kung anong nangyari ngunit wala akong maskara sa video. What the heck? Malakas na sigaw ni Lucas. Patuloy pa rin ang video at narinig ko na ang mga bulungan sa aking tabi. Grabe!
Akala ko pa naman mahinhin, malandi rin pala. Tss, pa-inosente effect pa, no? Mas malala pa pala sa atin kung lumandi. Baka nga nagpapanggap lang na inosente. Magkano kayang bayad sa kanya? Kahit isang gabi lang ay ayos na ako. Ilan lamang yun sa mga naririnig ko sa aking paligid. Napasapo ako sa aking sinapupunan at patuloy na umiyak. Itigil niyo yung video! Itigil niyo yan! Muling sigaw ni Lucas. Tumigil nga ang video at may babaeng pumunta sa harapan. Wala namang iba kung hindi si Mitch. Nakangisi siya sa akin na tila ba sinasabi niyang siyang nanalo. Good evening, everyone! Nakita niyo na ba kung gaano kalandi ang sekretarya ni Lucas? My goodness! Stripper pala siya sa isang bar? For sure! Kung sino-sino ng lalaking nakagalaw sa kanya. Such a slut! Sigaw ni Mitch. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko pero masyado akong nangihina. Hindi ko inaakala na mangyayari to sa akin. Totoo rin ang usap-usapan dito na may relasyon sila ni Lucas at buntis na ang malanding babaeng to. Alam niyo ba kung bakit? Dahil inakit at nilandi niya si Lucas. Si Lucas na boyfriend ko. Shut the heck up, Mitch! Sigaw ni Lucas. Hinarap ni Lucas ang maraming tao at tumingin sa akin. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak hanggang sa bumaba siya sa stage at lumapit na sa akin. Ayoko sanang sumama sa kanya ngunit masyado siyang makulit. Kaya ngayon ay nasa harap na kami ng stage. Oo, totoo nga na stripper si Hana sa bar. Pero nasisiguro ko sa inyo na ako lang nakagalaw sa kanya. Birhin siya nang makuha ko. Hindi niya kailangang magpanggap na inosente dahil inosente naman talaga siya. Gusto niyo bang makita ang bedsheet na may dugo ni Hana? Huwag niyo akong hamunin at huwag kayong magsabi ng kung ano-ano kay Hana na hindi naman totoo. Baka nga mas masahol pa kayo sa kanya. Hindi nga ba kayo nahiya sa sarili niyo? Wala namang kayong ambag sa buhay ni Hana pero ganyan kayo magsalita sa kanya. Isa pa, ano bang alam niyo tungkol kay Hana? Alam niyo ba ang lahat ng pinagdadaanan ni Hana? Wala naman, di ba? Kaya wala rin kayong karapatan na husgahan siya. Dahil baka ako pa mismo ang maglabas ng mga baho niyo. Halos mapaiyak ako dahil sa mga sinabi ni Lucas. Hindi ko inaakala na ipagtatanggol niya ako. Tama lang talaga na siyang lalaking minahal ko. Hindi ako nagkamali sa kanya. At masaya ako dahil siyang magiging ama ng anak ko. Lucas, bakit ba pinagtatanggol mo pang babaeng yan? Ano naman kung ikaw ang nakauna sa kanya? What if may ibang lalaki pa na nakagalaw sa kanya? Tanong ni Mitch. Don't you dare compare her to you, Mitch. Ilang lalaki na bang nakapasok sa'yo bago ko? Palagi mong sinasabi sa akin na ako ang pangalawa mo, di ba? And how about your bodyguards? Hindi ba't halos lahat sila'y natikman ka na? Oh, don't forget your father's best friend. Sino ngayon ang mas malandi rito? Huwag mong hintayin na maglabas pa ako ng ebidensya sa kalandian mo, Mitch. Sabi ni Lucas. Ang babaeng sinasabihan niyo ng malandi ay ang babaeng mahal ko. Wala kayong karapatan na husgahan siya dahil wala kayong alam sa lahat ng mga pinagdadaanan niya. Mahal kong babaeng to kaya lahat ng taong may sinabing hindi maganda sa mahal ko ay tanggal sa trabaho. Sisiguraduhin ko rin na hindi na kayo makakapasok sa kahit na saang kumpanya. Tumakbo ko papalapit kay Lucas at mahigpit siyang niyakap. Agad din naman niya akong niyakap. I love you. Bulong ko sa kanyang tenga. Ngumiti sa akin si Lucas at dahan-dahang lumuhod. Naglabas siya ng maliit na box sa kanyang bulsa. At nang buksan niya yun ay bumungad sa akin ng isang silver diamond ring. Hana, baby, hindi ko na matataglan to dahil gusto kong maging akin ka na talaga. Wala akong pakialam sa naging trabaho mo noon dahil kilala kita. At alam ko kung ano ka. Ikaw na nga yata ang pinaka-inosenteng babaeng nakilala ko eh. Matapang ka kaya nga hinahangaan kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko nakakayanin kung mawawala ka pa sa akin. Ngayon ay tatanungin kita sa harap ng maraming tao. Gusto kong malaman ang sagot mo.
Will you spend the rest of your life with me? Tanong ni Lucas. Dahan-dahan akong tumango sa kanya. Halos nanginginig pa nga ang aking labi dahil hindi ako makapaniwala sa nangyayari ngayon. Oo, Lucas. Magpapakasal ako sa'yo. Sagot ko. Ngumiti sa akin si Lucas at dahan-dahang isinuot ang singsing. Hinalikan niya pa ang aking daliri na may suot na singsing. Bago siya tumayo't hinalikan ako. Wala na akong pakialam sa mga taong nasa paligid namin at nanonood. Dahil mas importante sa akin si Lucas. Ilang buwan din naming pinagplanuhan ng kasal naming dalawa ni Lucas. Halos lahat nga ay siyang nag-asikaso. Dahil ayaw niyang nai-stress ako. Baka raw kasi makaapekto sa baby namin. Maswerte ako dahil minahal niya ako at minahal ko rin siya. Mas naging maalaga nga sa akin si Lucas. Halos ayaw niya rin akong pagawin ng mga gawaing bahay. Dahil baka raw mapagod lang ako. Ready ka na ba? Tanong ng organizer. Tumango ako bago hinigpitan ng pagkakahawak sa bulaklak. Ngayon na ang araw ng kasal naming dalawa ni Lucas. Kinakabahan na ako at halos manginig na ang aking tuhod. Dahan-dahan ang binuksan ng pinto at sa harap ng altar ay roon ko nakita ang lalaking mahal ko. Dahan-dahan akong naglakad at kita ko na umiiyak na siya, kaya't napaiyak na rin ako. Sabi ko hindi ako iiyak sa araw ng kasal namin, pero nahawa ako sa kanya. Halata kasi na nagpupuna siya ng luha. Hanggang sa makarating ako sa harap ng altar ay umiiyak pa rin siya. Akin ka na talaga, sabi ni Lucas kaya't mahina akong natawa. Nagsimula nang magsalita ang pari at nakikinig lang kaming dalawa. Hanggang sa nagpapalitan na kami ng vows at nauna ako. Lucas, hindi ko inaakala na darating tayo sa puntong ito. Akala ko ay habang buhay nilang akong magtatrabaho sa bar. Pero hindi pala dahil dumating ka sa buhay ko. Akala ko'y magiging sekretarya mo lang ako pero ngayon, tignan mo nga naman. Magiging mag-asawa na tayong dalawa. Ang swerte ko sa'yo, alam mo ba yun? Ni hindi nga pumasok sa isip ko na may lalaking tatanggap sa akin dahil sa klase ng trabaho ko. Palagi mo lang tatandaan na narito lang ako sa tabi mo. Ako ang magiging sandalan mo sa lahat ng bagay. Ako ang magiging pahinga mo. Mahal na mahal kita at hindi kita iiwan hanggang sa mamatay ako. Sabi ko't isinuot sa kanyang singsing. Hana, this is it. Araw na ng kasal natin. Ang araw na matagal ko nang hinihintay. Alam mo naman na noon pa lang ay mahal na kita, hindi ba? Unang kita ko pa lang sa'yo ay nahumaling na kagad ako. Kaya nga ginawa kong lahat para lang mapaibig ka sa akin eh. At hindi ko rin inaakala na ang babaeng nakatali ko ay ikaw. Nagkaroon pa ako ng doubt sa sarili ko gayong iisa lang pala kayong dalawa. Mahal ko, asahan mong narito lang ako sa tabi mo. At tama ka, dahil ikaw ang magiging pahinga ko. Ikaw ang magiging tahanan ko. Pero tandaan mo rin na ako ang magiging lakas mo sa lahat ng bagay. Handa kitang ipagtanggol sa lahat ng tao. Wala akong pakialam sa kayamanan ko as long as you're here with me. Handa akong harapin ang panibagong bukas sa kasama ka. Mahal na mahal kita, sabi ni Lucas at isunuot sa akin ang singsing. Nagpatuloy ang kasal naming dalawa at walang mapaglagyan ng sayang nararamdaman ko ngayon. You may now kiss the bride. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin hanggang sa naramdaman ko ang kanyang halik. Banayad lang ang halikan naming dalawa. At tanging mga palakpakan lang sa paligid ang naririnig ko. Panibagong kabanata ng aking buhay ang kakaharapin ko ngayon, kasama si Lucas. At handa kong harapin ang kabanatang to kasama siya, dahil mahal na mahal ko si Lucas. Excited na rin ako sa supling na nasa aking sinapupunan. Malapit na itong lumabas at nakaredy na rin ang magiging pangalan ng baby namin. Wakas!